Hello po! Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay magluluto po tayo o gagawa tayo ng spaghetti carbonara. At ito po ang mga kailangan natin sa pagluluto. So meron po tayo ditong spaghetti, pasta. Ibo-boil pa natin ito. Then bacon, eggs. Itong eggs, ang kailangan lang natin dito ay egg yolks. Then meron din po tayo ditong olive oil. Then, ground black pepper, salt, then cheese, parmesan cheese, then fresh cream, butter, garlic. Kailangan din po natin dito ng soup stock. At syempre, kakailanganin din po natin dito ng water. Okay, ito po lamang ang ating mga kakailanganin sa paggawa natin o pagluluto ng spaghetti carbonara. Okay, umpisahan na po natin. Then ngayon po, ang unang gagawin natin, i-boil muna natin yung spaghetti. Then meron tayo ditong boiling water. Lagyan natin ng salt. Then soup stock. Then, olive oil. Then, dito, ilalagay natin yung ating spaghetti. Okay, hihintayin lang natin maluto itong spaghetti. Then ngayon po ang susunod natin gagawin. So habang i-binoboil natin yung spaghetti, so gagawa po tayo ng sauce, carbonara sauce. Then meron tayo ditong heavy cream. Then egg yolks. Paghaluin natin mabuti. Then, half teaspoon of salt. Then, ito, lulutuin po natin sa low heat. So, habang niluluto natin, hahaluin natin. Then, hindi po natin dapat titigilan ng paghalo dito. Then, pagka ganito na nag-i-start ng magbubbles yung gilid, so, i-turn off na po natin yung heat at okay na po ito. Hindi niya kailangan after na turn off natin yung heat at nahango natin. So, dapat ganito maging texture niya. Then, ngayon, after less than 10 minutes, so mga 7 minutes, so, okay na po itong ating boiled spaghetti. So, i-turn off natin yung heat. Then, meron tayo ditong strainer. So, ita-transfer natin dito. Para ma-drain itong ating spaghetti. Okay, hintayin po natin ma-drain lahat yung liquid nitong spaghetti. Then ngayon, ang susunod po natin gagawin, so meron tayo ditong frying pan. So ilagay po natin dito yung bacon. Gagawa tayo ng crispy bacon. Kailangan maging crispy itong bacon natin. So i-fry natin siya hanggang sa maging crispy. Then ngayon, okay na po itong ating bacon. So, i-turn off na natin yung heat.
Okay, then pupunta na tayo dun sa susunod nating gagawin. Then ngayon, dito po sa pinagprituhan natin ng bacon, so nilagay natin yung butter. Lalagyan natin ng olive oil. Yan, 1 teaspoon of olive oil. Then ilalagay po natin itong garlic. So, hintayin natin mag-brown yung garlic. Ilalagay natin yung ating spaghetti. So, okay na po ito. So, ilalagay natin yung spaghetti natin. Itong boiled spaghetti. Okay. So, okay na po itong spaghetti after nating na isote sa garlic. Then, i-turn off na po natin yung heat. Then, ngayon po, narito na yung ating spaghetti after nating na igisa doon sa minced garlic. Then, narito yung ating carbonara sauce. So, ang gagawin po natin, i-fold natin dito. Then here, i-mix natin mabuti. Then, yung crispy na bacon. Lagyan natin ng ground black pepper. I-mix uli natin. So, okay na to. Then, meron tayo ditong serving plate. So, i-transfer natin dito. Then, ngayon po, narito na yung ating carbonara spaghetti after na i-transfer natin dito sa ating serving plate. Then, lagyan po natin ulit ng ground black pepper sa pinakatop. Then, dried na parsley. So, ito hindi ko na i-mention kanina. Optional lang naman. Kung wala naman kayo, pwede na rin hindi lagyan. Then, meron tayo dito yung cheese, parmesan cheese. Then, lagyan po natin sa pinakatop niya. So, itong parmesan cheese, hindi ko po ito sinasama sa sauce. So, narito na yung ating carbonara spaghetti. At pwede na po natin itong iserve at kainin. Then, ngayon po, ito ang kinalabasan sa pagkakagawa natin o pagkakaluto natin sa ating spaghetti carbonara.
Sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakaluto natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanit ng Net Cooking. Thanks po. Bye!